Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Ito, patuloy pa rin po nagsasagawa po ng Senate hearing at itinanggi po ni Sual Mayor na meron po silang relasyon. Nauwi na po sa relasyon ang pinag-uusapan dyan sa Senate hearing, mga kaibigan. Ang ating text line 0927-861-1921 at nako mamaya yung taga Zulu Province at ating makakausap Ito, nagkaisa ang Korte Suprema, mga kaibigan, dun sa pag-aproba ng konstitusyonalidad dun po sa Bangsamoro Organic Law at nagpasya po ang lalawigan ng Sulu na hindi na ho bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos po kasing tumutol ang lalawigan dun po sa pag-amyenda po ng batas. Ito po ang sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Camille Ting anong nakaraang linggo sa naging desisyon, mga kaibigan, kumbaga nilikha ni Senior Associate Justice Marivic Leonen na inaprubahan po ng mataas na korte yung naging petisyon ng Sulu kontra po dun sa pagsama nito sa BARM. Upang talakayin yan, ating makakapanayam natin si Sulu Province Governor Abdul Sakurtan. Magandang umaga, Governor Sakurtan. Welcome po tayo sa programang Target On Air. Kamusta po kayo, Gob? Ano po ang naging reaksyon ninyo doon po sa naging ruling ng Supreme Court na alisin ang inyong province mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o dyan sa BARM, Governor? Magandang umaga, Karek. At magandang umaga sa mga nakikinig. Salamat po, Gob. Bali. Talagang masaya naman tayo. Masaya. In fact, na dahil pinaburan ng ating pinakamataas na hukuman na ang Supreme Court ang ating petisyon. Kasi ang petisyon na yun, 2018, tapos ng mag-plebiscite. Nung mag-plebiscite ay tayo sumang-ayon doon sa batas na ginagawa na BOL. Ibig sabihin, ayaw natin maisali. Maisali tayo doon sa BARM. So, pero isinali pa rin tayo doon sa BARM. Kaya nag-petition tayo na bakit nyo naman kami sasali. Ayaw nga namin yung batas at parang bahay yan. Gumawa ka ng bahay. Ayaw namin sumali, ayaw namin pumasok na sa bahay mo yan Pinipilit naman ninyo kami. O ngayong, sa totoo lang, kaya nung nandyan na kami, akala namin wala nang mangyayari doon sa petition namin dahil 2018 pa, kinail namin ang petition. So, hindi na kami talagang umaasa pa. Ang nangyari, ako ay gusto patakbuhin. Hindi ako nagpo-volunteer na tumakbo. Pero ako ang pinili ng mga probinsya, lalong-lalo na mga probinsya sa mainland ng Lanao, ng Maguindanao. Ang dami mga leaders. Halos lahat ng mga leaders ng mga na ako'y tumakbo bilang chief minister. Papalit dyan sa mga yung interim membro. So para doon na sa regular parliament, ako ang gustong patakbuhin ng mga leaders kasama ang leaders governor governor ng Maguindanao, governor ng Lanao, mga family diyan sa Maguindanao. Gusto lahat ako. Pati na diyan sa Basilan, sa Tawi-Tawi, mga leaders diyan, ako ang gusto patakbuhin. Ang mga leaders naman dito sa Sulu, sabi nila, noon ayaw sa atin. Ngayon, noon, samahin tayo. Ngayon, gusto na. Hindi. Ngayon, tatakbo na tayo.
ay nagko-comment sila bakit daw ayaw namin. Nagko-comment yung mga taga-BARM. Apa. Yung mga taga-BARM na gobyerno na bakit daw noon ayaw natin sumali. Ngayon, gusto pa natin mag-chief minister. Ayaw nga namin, sinali ninyo kami. Apa. Ngayon, sasali na kami, ayaw ninyo na naman. Ano ba kayo? Bali Governor, ngayon po kayo po ay malinaw na hindi na po parte po ng bilang po ng ministro po ng Sulu Province. Ano po yung inyong plano sa susunod na araw at linggo at buwan po, Governor? Dito na lang tayo sa Sulu. Masaya naman kami dito eh. Apa. Ang saya-saya namin. In fact, ngayon nagsiselebrate kami ng Bangsasug Day. Very successful. Masayang-masaya ang tao. Kasi ang tingin nila, hindi lamang ito celebration of the 634 years of local governance. Apa. Kung hindi lang ito about local governance. It is about liberation and freedom. Freedom namin ito. Tama Wala na kami sa BARM. Apa. Masayang-masaya. Kaya laki ng pasasalamat namin sa Supreme Court. Finally, na dinesisyonan ang aming petisyon ng Sulu. Talagang masayang-masaya kami. Apa. Independent na kami. Para kami nagkaroon ng independence. Independence Day ito eh. Freedom Day. Apa, kumbaga, direkta na po yung mga kaya tulong. Super. At may mga bagong alituntunin o po mga kumbaga na kagaya po dun sa pagkakaurong po ng Bangsamoro Parliamentary Election 2025. Bali, ano po naging reaksyon niyo dito, Governor? Nako, iuurong na naman. Alam ninyo, dapat mahiya-hiya naman tayo. Uupo tayo. Dapat nag-resign sila muna para mag-appoint ng iba. Itever. Apa. Kasi mahirap mamuno ka na for several years wala kayong mandato. Uupo kayo sa posisyon na dapat elected. Ang uupo dyan o temporary kayo. Gusto niyo urong kayo ng urong o extend kayo ng extend. Mahiya-hiya naman kayo. Mag-resign muna kayo. Ayan ninyo muna yung national government. Pagka-point ng bago. Yung mga marunong. Kaya nga kami gustong umalis. Hirap na kami. Di ba po, Gobe, nung panahon kayo nandyan sa BARM, kumbaga yung tulong po ng national government, kailangan dumaan muna doon bago ibagsak mo doon sa mga bawat province? Yun na nga ang problema. Kadami-dami ng pondo ng BARM. Okay, tapos magtatanong, bakit kami hindi napipil? Magtanongin niyo sarili niyo, bakit kayo hindi napipil? Wala kayong ginagawa eh. Hirap na teachers namin. Teachers namin dito, Apa. para sabihin ko, correct. Apa. Kung may 100 teachers sa isang eskwelahan, pinakamataas na kung mayroong 30 ang regular, ang 70 ay mga volunteer. Ay ang nagbo-volunteer dahil ang makaya namin mabigay mga allowance, 3,000, 5,000, at most 7,000 per volunteer teacher. Ito ang mga teacher na hindi pumasa Apa. sa licensure examination for teachers. So kasi, siyempre naman, yung mga pumasa, naghahanap ng ibang trabaho. Kasi wala ka appointment. Hindi alam kung saan magpapapoint. Papapoint ka ro sa kabilang dulo ng mundo. Tapos, balita. Alam mo na, kailangan may ano mangyayari talaga sa atin? Apa, kumbaga, Governor, ngayon mapapabilis po yung basic service pagtulong sa inyong community dyan sa Sulu Province. Kumbaga talagang fiesta. Umaasa kami. Number 1, teachers. Ang teachers, bibigyan kami kagad ng mga items para for Sulu. Dahil kawawa yung mga anak namin. Paano naman yung mga anak ng mga Bangsasug dito sa Sulu? Paano naman yung mga apo namin? Tama po. Kawawa naman yung mga walang yung future ng mga apo namin.
Okay, at yan ang problema. tama po. Hindi, never mind kami, matanda na kami. Kahit mamatay na kami, wala na, tapos na yan. So, pero yung mga apo namin, paano na sila? Opo. Yung future ng Bangsasug, future ng Sulu. Mas maganda po yan, kumbaga talagang direkta na yung tulong dyan sa Sulu Province. Wala nang pagdadaanan. Siyempre, direkta ngayon. Sa dami na naninigay na ngayon ng pamahalaan. Oo, maging diretso na kami. Although kasama na rin kami dyan sa mga ayuda. Opo, ayuda tama po ng ICE, at ayuda ng DSWD, ayuda ng health, ayuda ng DOLE, ayuda ron, ayuda lahat. Lahat ng pupunta rito. Punta sa Presidente, ayuda. Punta sa Speaker, ayuda. Kung wala man sila, hindi na makapunta, ayuda pa rin. Tama po, kasi napakabilis po ng assisting ng national government, governor. Mag-birthday lang si Presidente, imbis na tayo mamimigay ng regalo. Hindi siya pa kami ng regalo. Yun po pagkakaiba po ngayon. Message po sa inyong nasasakupan dyan sa Sulu Province, lalo na po dun sa mga patuloy na naniniwala sa inyong magandang pamamalakad. Maraming salamat po, Governor Abdul Sakurtan. Mensahe po sa mga taga-Sulu, Governor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga taga-Sulu, huwag kayo mag-alala. Kayo medyo malungkot kayo sa akala ninyo yung mga sweldo ng mga namumuno o kaya yung kayo sa mga opisina, baka akala ninyo kayo mawawalan na nagtrabaho. Yung mga qualified, definitely ay ma-absorb kayo niyan. Ng mga different. Okay, yan po ang tinig mga kaibigan na ni Governor Abdul Sakurtan dyan sa Sulu Province. Nakat lang sa linya. Siguro okay na yan. Okay na si Governor Abdul Sakurtan dahil mukhang piyesta po sa kanila at matagal na pala nilang nire-request po yon. Yung pag-alis po dun sa Bangsamoro Organic Law dyan po sa BARM dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang aming text line 0927-861-1921. May pinakita pang picture si Senador Jinggoy Estrada. Talaga si Senador Jinggoy mahilig po dun sa intriga. Kasama daw ni Alice Go at saka yung mayor dyan sa Suwal, Pangasinan. Kumbaga ang gusto daw ni mayor na itanggi po niya. Eto, magbabalik po kami. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.